Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo, pati na rin sa iyong mga masusugid na tagapakinig dito sa iyong channel. Ako po si Ruel, nakatira at lumaki dito sa Sorsogon, sa lalawigan ng Bicol. Itong karanasang aking ibabahagi ay nangyari sa aking pinsan na parang kinakapatid ko na rin. At dahil sa hindi ko kayang pabayaan na lang siyang mapahamak, kaya kahit may duda akong masama, sa lugar na aking pupuntahan ay sumugod pa rin ako. Para maging malinaw sa inyo ang kwento, ay sisimulan ko sa simula at idadagdag ko na rin ang iba pa naming karanasan sa kababalaghan. Nasa katamtamang antas ang aming pamumuhay. Nakatira kami ng aking pamilya sa isang two-story na old ancestral house. Bali bahay iyon ng mga lolo at lola ko sa father side. Ipinanganak ako sa Quezon City, pero nasa 4 na taong gulang pa lang ako ay umuwi na kami ng Sorsogon dahil may malalang karamdaman na raw si lola. Wala na kasi noon si lolo ko. At si Tita Salve ang naiwan kay Lola na siyang nagbabantay. Noong makapagtapos si Tita Salve ng college, ay nag-apply ito ng trabaho at natanggap naman. Kaso nga lang ang problema, dahil sa abroad, kaya malaking problema kung sino ang maiiwan kay Lola. Naging malaking pagtatalo iyon nila Papa at ni Tita dahil bakit pa siya aalis. Nagpapadala naman ng perang pangsustento si Papa para sa kanila ni Lola. Ang sabi naman daw ni Tita na paano naman ang kinabukasan niya. Sayang ang pinag-aralan niya kung ibuburo niya lang ang sarili niya sa probinsya namin sa pagbabantay kay Lola. Samantala si Papa ay sa Manila na namalagi magmula noong makapagtapos ng kolehiyo. Oras na daw para si Papa naman ang mag-asikaso kay Lola. Sa bandang huli ay nagdesisyon na nga si Papa na umuwi na lang kami ng Sorsogon para may makasama si Lola ko. Pero ang nangyari, ilang buwan pa lang na nasa Sorsogon si Papa na kasama namin, ay pinapabalik na siya ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan sa Maynila. Ipinromote siya at tinaasan ng sahod. May mahalagang proyekto raw kasi ang kumpanya at si Papa lang ang nakikita nilang karapat-dapat na mamuno sa proyektong iyon. Kaya hindi yun matanggihan ni Papa. Ang nangyari, sa Maynila nga tumira si Papa at nag-uuwian na lang sa amin dito sa Bicol kada 2 buwan. Kumuha rin si Mama ng matandang katulong na makakasama namin sa bahay. Kaso lang, medyo may kakaiba kay Manang Alodja. Tahimik siya pero masipag. Kaso lang, may mga bagay na kakaiba sa kanya. Kagaya ng magigising kami ng madaling araw at makikita siya sa labas ng bahay na nakatanaw sa buwan at nagsasalita. May mga pagkakataon rin na nawawala ito sa kwarto niya at kinabukasan na namin makikita. Pero sasabihin niya lang na baka nasa banyo lang daw siya kaya hindi namin siya nakita. Kahit nawiwirduhan na kami ni Mama ay hinahayaan na lang din namin. Tsaka parang ibon kung kumain si Manang Alodja. 2 kutsara lang yata ang kinakain niya. Madalas ayaw pa ng malalasang ulam. Gusto niya lang ang mga inihaw na isda, sinabawan o di kaya kinilaw na isda na siya ang nagtitimpla. Ayaw niya raw kasi ng maalat, kaya madalas nagluluto siya ng sarili niyang ulam. Kung hindi naman ay kumakain siya ng kanin lang talaga. Nasa 3rd year college na ako noong muling nagbuntis si Mama. Doon ko napansin na kapag naroon si Mama sa kusina o sa sala at naroon din sa tabi niya si Manang Alodja, ay sumasama ang pakiramdam ni Mama.
Si Manang Alodya naman ay tila hindi makatingin ng diretso kay Mama, pero sumisimpleng tumitingin sa tiyan nito. Kaya naisipan kong magtanong sa kakilala namin na medyo may edad na. Malayong kamag-anak raw iyon namin, si Tio Antonio. Hindi ko siya tiyuhin, pero Tio ang tawag ko sa kanya. Nitong mga panahong ito ay patay na si lola ko, kaya wala akong ibang matandang mapagtatanungan. Tio, ano pong masasabi niyo sa ikinikilos ni Manang Alodya? Nako, Ruel, hindi ko masabi. Pwedeng may sayad at pwede ring may lahing aswang. Ha? Paano ko po malalaman kung alin doon? Silang dalawa lang ni Mama ang naiiwan sa bahay kapag nasa school ako. Baka kung anong gawin niya kay Mama. Di sige, tara. Sasamahan kita sa albularyo sa kabilang baryo. May pera ka ba dyan pang pamasahin natin? Meron po. Di sige, tara. Habang maaga pa, magpakyaw na tayo ng tricycle para mabilis. Agad na nga kaming nagtungo ni Tio Antonio sa albularyo. Tapos pagkarating roon, ay ikinuwento ko sa albularyo ang mga napapansin ko kay Manang Alodya. Walang duda, iho. Aswang ang kasambahay nyo. At para makasiguro ka, ay bibigyan kita ng pangontra sa aswang. 2 na ang ibibigay ko sa iyo, para kay Mama mo naman yung isa. Pagmasdan mo ang ikikilos ng kasambahay nyo. Dahil kung aswang siya, hindi siya makakatagal na lumapit sa inyo nang mas malapit pa sa 2 metro. Kasi mangangati siya. Kapag madalas na siyang lumalayo sa inyo at naiirita ang itsura niya, iyon na ang palatandaan na aswang nga siya. At kapag napatunayan mo na iyon, ay gumawa na kayo ng paraan. Paalisin nyo na siya. Dahil yung pangontra na yan ay hindi naman talaga totally pang malakasang pangontra. Dahil kapag kabilugan ng buwan o sa mga panahong malakas ang sumpong ng pagkaaswang, kahit pa may pangontra ang isang buntis, ay titiisin ng aswang ang sakit na epekto ng pangontra. Makalapit lang siya sa buntis. Kaya mas mabuti pa ring ilayo ang buntis sa pinaghihinalaan yung aswang. Tsaka iho, walang bayad ang mga iyan. Pero meron tayong donation box sa pinto. Maglagay ka na rin kahit magkano. Ipambibili ko lang din naman yan ng langis at mga gamit sa paggawa ng pangontra at kwintas. Hindi yun bayad, ha? Dahil libre lang talaga yan. Yung buka lang sa iyong puso. Tumango-tango naman ako sa paliwanag ng albularyo. Pagkalabas ko nga ng pinto ay naglagay ako sa donation box ng 50 pesos. Mabilis naman kaming nakauwi sa aming baryo dahil nagpahintay na ako sa tricycle. Bihira kasi ang tricycle sa bahaging iyon at gagabihin kami kung walang nakaabang na masasakyan. Pagkarating sa bahay ay naabutan ko si Mama na nakaupo sa may upuan sa harapan ng terrace namin. Tapos si Manang Alodya naman ay naroon rin sa tabi niya. Nakikita kong hindi maipinta ang mukha ni Mama na parang may iniinda itong sakit. Ma, bakit po? Masama ang pakiramdam nyo? Oo anak, palaging ganito kapag hapon na eh. Sabi ko naman, Ma, may bibigay ako sa iyo. Kahit anong mangyari, wag na wag mo itong huhubarin, ha. Wika ko pa at inilabas ko ang kwintas. Isinuot ko yun kay Mama. Tapos umupo ako sa may sala. Nakatingin lang ako sa kanya at kay Manang Alodya. Makalipas ang 15 minutes, ay napansin kong panay ang tingin ni Manang Alodya kay Mama. Tapos hindi katagalan ay lumapit na talaga ito. Mia, ano yung suot mo? Ito ho ba? Pasalubong sa akin ni Ruel. Ewan ko kung saan niya nabili. Sabi naman ni Manang, hindi ka dapat nagsusuot ng mga ganyan. Baka madumi yan. O kung ano ang hindi magandang ibig sabihin ng mga nakasulat dyan sa pendant na kahoy. Akin na nga yan at isasama natin sa siga. Naku Manang, wag. Magagalit si Ruel. Ay sus,
Sabihin mo na lang na naiwala mo. Hindi po manang, ayoko. Sagot ni Mama. Tapos akmang lalapit na si Manang Alodia kay Mama para tanggalin iyon. Sabi ko naman, ano yan Manang? Sumagot naman ito, ikaw Ruel ha? Dinadamay mo pa ang iyong ina sa mga kalokohan mo. Bakit mo siya pinagsusuot ng kwintas na yan? Baka kung anong masamang ibig sabihin yan ng mga simbolong nakaukit dyan. Kita mo nga hindi na maganda ang pakiramdam ng iyong ina kung ano-ano pang ipinapasuot mo. Manang, huwag mo pong susubukang alisin iyan kay Mama. Kung hindi, mananagot ka sa akin. Galing yan sa albularyo. Tanging ang mga aswang lang ang maiirita sa bagay na yan. Bakit? Aswang ka po ba, Manang? Diretsahang tanong ko pa sa kanya. Third year college na kasi ako noon. May kalakihan din akong bulas, kaya hindi ako takot magmatapang sa loob ng pamamahay namin. Lalo at ako lang ang lalaki na maaring magtanggol kay Mama. Biglang tumalim ang tingin ni Manang Alodia sa akin, sabay sabing, may pinag-aralan ka nga, wala ka namang modo. Sabi ko naman, baka nakakalimot ka Manang, kami ang mga amo mo rito. Sino ka para pagsalitaan kami ng ganyan? Kung may problema ka sa mga gusto kong mangyari sa pamamahay na ito, ay makakaalis ka na. Bigla siyang nag-walk out. Sabi naman ni Mama, anak naman, bakit mo naman pinagsalitaan ng ganun si Manang Alodia? Matagal na siya sa atin at maayos naman siya sa kanyang trabaho. Sabi ko naman, magdiwala ka sa akin Ma, ginagawa ko lang ito para sa kabutihan mo at sa magiging kapatid ko. Pinoprotektahan ko lang kayo. Hindi na umimik si Mama sa mga sinabi ko. Dahil noong minsan mag-usap-usap kami kasama si Papa, ay sinabi ni Papa na ako ang magiging pangalawang ama sa aming pamamahay kapag wala siya. Responsibilidad kong protektahan si Mama. Kinagabihan noon ay doon ako natulog sa kwarto ni Mama. Nag-aalala kasi ako na baka may gawin sa kanya si Manang Alodia. Hating gabi noon nang marinig ko ang pagpihit ng siradura ng pintuan ni Mama. Pero hindi niya mabuksan dahil nakalak at may pang-double lock pa iyon na pahalang na trangka. Noong una ay mahina lang, pero habang tumatagal ay mas lalong naging marahas ang pagpihit. Nagising na rin noon si Mama at natatakot na. Doon na ako nagsalita. Sino ngayon sa atin Manang ang walang modo? Ako na pinoprotektahan ko ang aking ina? O ikaw na isang katulong na nagtatangkang pumasok sa kwarto ng amo mong buntis sa kalaliman ng gabi? Manang, dapat bago pa sumikat ang araw bukas ay nakaalis ka na. Kung ayaw mong ipakaladkad ka namin sa barangay papalabas. Tsaka sinabihan ko na ang albularyo na kinuhanan ko nitong mga kwintas na kapag nagtangka ka ay ipapahold kita sa barangay at ipapasundo ko siya. At siya ang magpapatunay na isa kang aswang. Siguro naman, hindi mo gugustuhin na sa barangay ka pa magpalit ng anyo, di ba? Hindi sumagot si Manang Alodia sa kabilang bahagi ng pintuan, pero dalawang malalakas na kalabog ang aming narinig na tila hampas ng galit. Tapos bigla nang tumahimik. Pinagpuyatan kong bantayan si Mama buong magdamag ng gabing iyon. Kinabukasan, pasado 6:00 ay natulog na ako sa kwarto ni Mama. Hindi ko na nga namalayan na lumabas na pala ng kwarto si Mama. Noong magising ako ay pasado 11:00 na. Dali-dali akong nagtatakbo papalabas ng silid dahil baka kung ano na ang nangyari kay Mama. Sa kabutihang palad ay naabutan ko siya sa kusina na nagluluto ng sinigang na bangus. Ma, si Manang Alodia, nasaan na? Wala na anak, mukhang lumayas na. Mabuti at napansin mo pala yun anak no? Sa totoo lang, napapansin ko talaga na kapag malapit sa akin si Manang Alodia ay sumasakit ang tiyan ko na parang pinipiga sa ilalim. Iyon pala dahil aswang siya. Opo ma, at galing talaga ako sa albularyo kahapon.
dahil nagtanong ako tungkol sa mga hindi pangkaraniwang inaasal ni Manang Alodya. Bago magtanghali noon ay dumating naman si Papa, kaya ikinuwento ni Mama ang lahat sa kanya. Galit na galit si Papa, pero mabuti at wala na si Manang Alodya. Pinuri naman ako ni Papa dahil sa pagiging alisto ko sa pag-aksyon sa problema sa bahay. Sinabi ni Papa na nakausap niya ang pinsan niya na taga Matnog. May anak kasi iyon na binata na gustong magtrabaho sa ibang lugar. Nagsasawa na raw sa trabaho niya sa palayan. Sabi naman daw ni Papa na kung gusto niya ay sa amin siya tumira para lang may makasama kami. Pwede siyang magtrabaho sa bayan basta uwian araw-araw para may kasama kami ni Mama. O di kaya sa amin na siya magtrabaho bilang katulong at all-around boy. Makalipas ang 2 linggo ay dumating na nga sa amin si Daryl, iyong pinsan ko na taga Matnog. Mas matanda ito sa akin ng 5 taon, pero sa itsura ay parang magkaedad lang kami dahil payat lang siya at katamtaman ang tangkad. Samantala ako ay mas malaki ang bulas. Nagtrabaho siya sa amin bilang all-around boy ng 6 na buwan. Maayos siya magtrabaho at masasabing masipag. Alagang-alaga ang lahat ng puno sa loob ng compound. Palagi niyang pinuputulan ng mga sanga, lalo na iyong malapit sa bubungan ng bahay. Hanggang sa isang araw ay sinabi niya sa akin, "Insan, parang gusto ko magtrabaho sa panaderya. Kahit noong nasa Matnog pa ako, pangarap ko talagang magtrabaho sa bakery. Kasi mahilig ako sa tinapay. Ayos lang ba?" Sabi ko naman, "Abay oo naman. Ang sabi ni Papa na ikaw naman daw ang masusunod kung anong trabaho ang gusto mong pasukin." Matapos ang pag-uusap namin na iyon ay ipinaalam ko rin iyon kay Mama. Wala rin namang naging tutol si Mama kasi ang kailangan lang naman namin ay makakasama sa gabi. Makalipas ang 1 linggo ay sinabi sa amin ni Daryl na natanggap na raw siya. Assistant ng panadero. Excited na raw siya dahil gusto niya ring matuto magluto ng tinapay para kapag naging bihasa na siya sa pagluluto ay iyon ang ininegosyo niya pagka-uwi sa kanila. Nagsimula na nga na magtrabaho sa panaderya si Daryl. Kada uwi niya ay may dala itong tinapay. Yung may mga crack o damage ang itsura. Hindi na raw iyon pwede ibenta kasi pangit na nga ang itsura. Pero same pa rin naman ang lasa. Madalas rin siya makapag-uwi ng mga cookies na siya namang paborito ni Mama na ipares sa kape. Makalipas ang 6 na buwan, may mga kwento na siya sa akin tungkol sa mga bago niyang kakilala. Mga tindera raw sa kabilang tindahan, bali 3 dalaga at 2 bading. Isang araw noon, nagpaalam si Daryl na kung pwede siyang magpapunta ng bisita sa bahay. Birthday niya raw kasi. Imbis na magpakain sa labas ay magluluto na lang daw siya ng pansit at fried chicken bilang handa. Sabi naman ni Mama na walang problema. Dinagdagan pa nga ni Mama ang handa niya. Nagpabili si Mama ng cake. Doon rin binili sa bakery pinagtatrabahoan ni Daryl. Tapos juice. Gumawa rin si Mama ng paborito naming maha blanca. Sumapit na nga ang kaarawan ni Daryl. Half day lang siya sa trabaho para makapaghanda ng mga lulutuin. Kinagabihan ay nagsidatingan ang mga bisita. Ipinakilala rin ni Daryl sa amin lahat ng bisita niya. Pero ang tinandaan ko lang ay iyong sinasabi niya sa akin na si Princess. Kasi crush niya raw at balak niyang ligawan. Matapos ng kainan ay narinig kong nag-aya ng inuman ang 2 kasamang bading. Sila na raw ang sagot sa inuman, tapos nagsialis para bumili ng alak. Binigyan ko naman si Daryl ng 300 pesos na regalo para meron siyang ipambili ng soft drinks sa chaser at pulutan na chichirya. Tuwang-tuwa naman siya
dahil naubos na ang naitabi niyang pera para sa kanyang handa. Noong nagiinuman na sila ay napansin kong panay ang dikit ng isang babae na bisita rin ni Daryl, si Luisa. Panay ang akto na parang lasing na tapos mapapahawak kay Daryl. Kaya si Daryl tuloy ay hindi makaporma doon kay Princess. Natapos na lang ang inuman nila sa ganoong setup. Pasado alas 9 ay nagpaalam na ang lahat na uuwi. Noong naghuhugas na ng mga plato si Daryl, ay naroon lang ako sa kusina kumakain ng mahablangka. Sabi ko, "Oh, ano nangyari? Bakit kay Luisa ka nakadikit? Akala ko ba si Princess ang gusto mo?" "Yun nga ang problema eh. Panay ang dikit ng babaeng iyon. Kahit pinaparamdam kong ayoko naman sa kanya. Hindi kaya yun maganda?" Tapos, ang sabi pa noong mga bading, masama rin daw ang ugali. Nagsisiga-sigaan sa kanila. Samantala, bago lang yung natindera sa tindahan. 3 buwan pa lang. Pero maldita na. Sa madaling salita, base sa mga sinabi ni Daryl sa akin, ayaw niya sa babaeng iyon at hindi niya raw magugustuhan kahit pa maghubad sa harapan niya. Ganun katindi ang pag-ayaw niya sa babaeng iyon. Kaya natawa na lang ako dahil inagaw talaga ng babaeng iyon ang natatanging pagkakataon ni Daryl na makakwentuhan at medyo maging close sa dalagang gusto niya na si Princess. Patuloy na lumipas ang mga araw, napansin kong tila nagbago ang ugali ni Daryl. Normal sa kanya ang pagiging madaldal. Pagka-uwi galing sa trabaho ay napakarami niyang kwento habang naghahapunan siya. Madalas kasi ay late na siya nakakauwi, kaya mag-isa na lang siyang kumakain. Tapos umuupo na lang din ako sa pagkainan para may kasama siya habang kumakain. Ako naman ay kakain ng mga cookies na dala niya na ipapares ko rin sa kape. Pero biglang nagbago ang lahat. Hindi na siya nag-uuwi ng kahit anong tinapay o cookies. "Daryl, kumusta?" "Ayos lang." Parang napapansin ko, 1 linggo ka nang hindi nag-uuwi ng tinapay at cookies. Ipinagbawal na ba ng may-ari?" "Hindi naman, tinatamad lang ako magdala." "Ha? Bakit ka naman tinatamad? Para isang supot lang naman iyon ilalagay mo sa bag mo." "Basta, tinatamad ako." Maiksing sagot niya pa. Tapos doon na rin nagsimula ang pagiging tahimik niya. Pagka-uwi, kakain lang ng tahimik. Walang kwento. Kapag tinatanong ay oo at hindi lang ang nagiging sagot. Tapos aakyat na agad sa kanyang kwarto ni hindi natatambay sa may terrace para sumabay sa akin na maggitara habang nagpapaanto. Isang araw noon, medyo ginabi na siya ng uwi. Pasado alas 10 na, kaya nag-aalala na si Mama. Balak na nga ipasundo sa akin ni Mama. Baka ano na raw ang nangyari. Pero noong lalabas na ako dapat ng pintuan, ay nakita ko namang pumasok ng gate si Daryl. "Oh, Daryl, anong nangyari? Okay ka lang?" Tanong ko rito. "Oo, okay lang ako." Bakit ginabi ka yata ng uwi?" "Hinatid ko muna ang girlfriend ko." "Nice, may girlfriend na. Si Princess ba ito?" "Hindi, si Luisa." "Ha? Si Luisa? Akala ko ba ayaw mo roon? Anong nangyari?" "Wala." Maiksing sagot niya tapos dinalikuran na ako. Pakiramdam ko talaga ay para akong nakikipag-usap sa robot. Oo at hindi lang ang palaging sagot sa akin. Dahil sa ayokong magalit sa kanya si Mama, kaya sinabi ko na lang na pinag-extend ng may-ari ng bakery si Daryl, kaya medyo late na kauwi. Hindi talaga ako sanay na nagsisinungaling kay Mama, kung hindi naman talaga sobrang mahalaga na itago. Pero dahil kay Daryl, ay nagagawa ko tuloy magsinungaling. Hanggang sa isang araw noon,
Pasado 9:00 na ay nasa bahay pa rin si Daryl. Pero nakita ko naman na naligo siya. Nag-almusal din. Ang medyo kakaiba nga lang dahil maraming laman na damit ang kanyang bag na ibinaba. Madalas ang laman ng bag niya kapag papasok ay baon na kanin at ulam. Kapag may masarap kaming ulam sa bahay, kapag wala naman ay hindi na siya nagdadala dahil may mga karinderya naman doon malapit sa kanyang pinagtatrabahuan. Tapos nagbabaon rin siya ng ekstrang t-shirt pampalit para hindi siya matuyuan ng pawis. Pero noong araw na iyon ay namumutok sa laman ang bag niya, kaya tinanong ko ito. "Oh, pinsan, saan ang lakad mo? Bakit ang dami mo naman yatang dalang damit?" "Wala, magbabakasyon lang kami ni Luisa sa probinsya nila sa Samar at baka magsama na rin kami doon." Sabi ko naman, "Ha? Sigurado ka? Aalis ka na lang bigla nang hindi ka nagpapaalam kay mama o kay papa? Alam mo naman na sa amin ka inihabili ng pamilya mo, di ba?" Sabi niya naman, "Hindi na ako bata, Ruel. Ako ang magdidesisyon para sa sarili ko at hindi ko kailangan magpaalam sa inyo." Wika niya pa sabay alis. Nakita kong nasa labas na pala ng gate si Luisa. Naghihintay sa kanya kasama ang inarkilang tricycle. Pinuntahan ko si mama para sabihin ang ginawa ni Daryl. Nag-aalala man si mama pero ang sabi niya na tama naman talaga si Daryl. Wala kaming magagawa dahil hindi naman iyon bata. Ang gagawin na lang daw namin ay ipapaalam kay papa pagka-uwi noon. Tapos papatawagan ang mga magulang para malaman ang ginawa ni Daryl na pag-alis. Ganun na nga ang ginawa namin. Pero may bahagi ng utak ko na nag-iisip na hindi normal ang nangyayari kay Daryl. Parang may kababalaghan Para siyang naingkanto sa mga inaasal niya bago siya umalis. Kaya naman, nagtungo ako ulit sa albularyo sa kabilang bayan para ikonsulta ang nangyayari kay Daryl. "Alam mo, iho, may dalawang hinala ako sa maaring nangyari sa pinsan mo. Unang-una ay ginayuma siya. Isang mababang uri ng gayuma pa lang iyon dahil hindi pa naman sila magkasama sa bahay. Pero kapag nasa iisang pamamahay na sila, ay may pagkakataon na ang babae na magsagawa ng ritual para sa mas mataas na antas ng gayuma. Iyon na ang mas delikado. Tuluyan ng mabubura lahat ng alaala ng pinsan mo. Maging ang mga kamag-anak niya at mga kaibigan ay makakalimutan niya na rin. Ang pangalawa naman ay maaring nayanggaw siya, hinawaan ng pagkaaswang. Sa ganoong paraan ay magbabago rin ang asal ng isang tao at magiging sunod-sunuran sa taong nanghawa sa kanya. Aamo siya roon dahil kailangan niya ang taong iyon para magturo sa kanya ng lahat ng kailangan niyang matutunan bilang aswang. Alin sa tingin mo ang nangyayari sa pinsan mo?" "Sa tingin ko po ay nagayuma siya. Kasi di ba sabi niyo po magiging irritable ang aswang dahil sa suot kong pangontra. Pero mukhang hindi naman siya naging irritable. Ipapaano ko po siya maililigtas?" "Kailangan mo siyang puntahan kung nasaan man siya. May orasyon ako isusulat sa papel. Ibabad mo sa tubig at ipainom sa kanya ang tubig na iyon. Kapag natauhan na siya, ay ipaliwanag mo kaagad sa kanya ang lahat. Tapos, suotan mo nitong kwintas na ibibigay ko para hindi siya matabla ng palipad hangin na gagawin ng babae para hindi siya makaalis. Ito, itago mong mabuti." Uwi ka pa ng albularyo, sabay abot sa akin noong papel na sinulatan niya ng orasyon at isang kwintas. Matapos kong magpasalamat ay lumabas na ako ng bahay niya. Tapos naghulog ako uli sa donation box. Kinabukasan ay nagpunta ako sa bakery. Dumiretso ako sa likuran at nagtanong-tanong kung sino roon ang nakakakilala kay Ruel. May isa naman akong nakausap. Kasing edad ko lang din siguro ito. Siya ay si Jason.
Isa rin siyang assistant ng panadero sa bakery na iyon. Naku Ruel, mabuti at nagpunta ka rito. Duda talaga ako sa Luisa na iyon. Sumasadya iyon dito para maghatid ng pagkain kay Daryl. Hindi aalis hanggat hindi niya nakikitang kinakain ni Daryl ang pagkain ibinibigay niya. Dahil sa mahiyain ng pinsan mo, kaya ayun, napipilitang kainin na lang para umalis na yung babae. Tapos biglang naging absent-minded na si Daryl. Madalas na nga siyang mapagalitan ni Kuya Dong. Hindi na kasi nasusunod ang mga pinag-uutos sa kanya. Maging si Kuya Dong ay may hinala na ginayuman ni Luisa si Daryl. Anong balak mo? Tanong noon sa akin. Susunduin ko si Daryl sa lugar nila Luisa. Kailangan ko lang malaman kung saan dinala ni Luisa ang pinsan ko. Sige, tama iyang gagawin mo. Halika at sasamahan kita kay Pinky. Yung bading nakatrabaho ni Luisa, makakausap natin yun. Kuya Dong, samahan ko lang ito saglit sa unahan. Hihingi lang kami ng address noong Luisa. Dahil itinanan daw si Daryl at hindi na bumalik. Ang sabi magbabakasyon lang. Tumango lang ang lalaking si Dong na siyang panadero sa bakery na iyon. Pagkarating sa may tindahan ay kinawayan ni Jason iyong isang bading na si Pinky ang palayaw. Uy, Pinky, kilala mo ito di ba? Hala, oo. Pinsan ka ni Daryl di ba? Nakita kita noong birthday ni Daryl. Bakit ka narito? Si Daryl kasi hindi na bumalik. Kasama si Luisa na umalis. Gusto kong malaman ang address ni Luisa. Taga saan ba yun? Tanong ko pa rito. Naku, taga Samar yun. Unahan ng Alin? Sa San Isidro yata? Ano ba yan? Hindi sigurado. Paano ko siya masusundo kung maling lugar naman ang mapupuntahan ko? Ay, alam ko na. Wait ka lang rito, Pogi ha. Si Girl Boss, may hawak yata ng mga record. Kasi pinapa-fill up naman kami ng biodata bago tanggapin rito. Yun ang kukopyahin ko. Sabi ko naman, sino yung Girl Boss? Di yung Bagets na anak ni Boss. Mabait yun. Tamang-tama, nandyan siya ngayon. Basta ako nang bahala. Umalis na nga si Pinky. Sabi naman ni Jason, paano Ruel? Maiwan na kita rito. Babalik na ako roon. Baka hanapin ako ni Bossing. Naroon pa naman siya sa may harapan. Oo sige Jason, salamat. Sagot ko naman. Makalipas ang mga 10 minuto siguro ay bumalik na si Pinky. Dala ang isang papel. Naroon ang buong pangalan ni Luisa at kumpletong address, pati ang purok na tinitirhan. Kaya nagpasalamat ako sa kanya at umuwi na. Pagkarating sa bahay ay ikinuwento ko kay Mama ang mga nalaman ko. Nagpaalam ako kay Mama na susunduin ko si Daryl sa Samar. Umayag naman siya dahil nag-aalala rin siya kay Daryl. Pero inutusan ako ni Mama na sunduin muna iyong balo na pinagkakatiwalaan namin. Siya ang nagiging pansamantala naming katulong kapag may lakad ako ng ilang araw para may makasama naman si Mama sa bahay. Makalipas ang 2 araw at set na ang lahat, ay umalis na ako at nagpunta sa lugar ni na Luisa. Nagtanong-tanong ako roon. May mga nakakakilala naman sa kanya, pero nagtataka kung bakit ko raw hinahanap. Sabi ko naman nakasama niya kasi ang pinsan ko at hindi na umuwi. Sabi naman noon, naku iho, mag-iingat ka ha. Hindi mo kilala ang babaeng yun. Pinangingilagan yun rito. Ha? Bakit naman po? Kasi noong mamatay ang lola noon, ay balitang siya ang nagmana ng kakayahan bilang mangkukulam. Ang balita nga ay aswang rin daw iyon, pero hindi pa naman napapatunayan. Ah, ganun po ba? Salamat po sa babala ha, pero kailangan ko talaga siyang mapuntahan para mabawi ang pinsan ko. Basta, mag-iingat ka iho. Opo. Nagpatuloy na nga ako sa paglalakad patungo sa direksyong itinuro noong napagtanungan ko. Halata talagang may kakaiba kay Luisa dahil nakahiwalay ang bahay niya sa karamihan.
hanggang sa matanaw ko ang isang bahay na yari sa pawid at kawayan. Nagtao po ako ng ilang beses pero walang sumasagot. Ayoko rin naman na basta na lang pumasok sa bakuran kahit nakabukas pa iyon, dahil iyong mismong bahay ay nakasarado naman ang pintuan. Ang ginawa ko ay naupo na lang muna ako sa ilalim ng isang puno sa tapat ng bakuran. Tinignan ko ang bag ko kung naroon pa ba ang dala kong balisong. Naroon pa naman. Iyon lang talaga ang armas na meron ako kung sakaling malagay ako sa alanganin. Siguro lumipas pa ang halos 2 oras at pasado na noon 11:00 nang makarinig ako ng boses na nagkukwentuhan galing sa likuran. Kaya tumayo ako at sumilip. Nakita ko sina Daryl at Luisa. Pareho silang basa na mukhang galing naligo. May pasan na planggana si Luisa. Si Daryl naman ay may dalang 2 itim na container na sa tingin ko ay tubig ang laman. "Daryl!" Tawag ko pa rito. "Oh, Ruel, paano ka nakarating rito? Tsaka, bakit ka narito?" Wala naman. Naisipan ko lang na dalawin ka. Nag-aalala kasi sa'yo si Mama. "Luisa, kumusta ka?" Sabi niya naman. "Ayos lang naman kami. Hindi ka na dapat nag-abala pang magpunta rito. Wala namang mangyayaring masama rito kay Daryl. Kita mo nga napakatahimik ng lugar namin dito." Oo, mukhang tama ka. Tahimik ka rito. Kaso, makulit si Mama eh. Ayaw talaga tumigil at gustong pasundan rito si Daryl. Pinatitignan lang naman ang kalagayan ni Daryl kung ayos lang siya dito. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako magtatagal. Baka 2 araw lang ako rito. Ayos lang ba? "Oo naman," sagot ni Pinsan. "Hindi," sagot naman ni Luisa, kaya nagulat ako. Tinignan naman siya ni Daryl at sinabing, "Sweetheart naman, pinsan ko si Ruel. Malaki ang utang na loob ko sa pamilya nila. Tsaka, naparito siya para kumustahin ako. Ano ba naman ang 2 araw na pananatili niya sa atin? Saglit lang naman yun." Mahinahong wika ni Daryl. Matalim naman ang tingin sa akin ni Luisa, tapos biglang tumalikod at pumasok na sa bahay. "Hayaan mo na yun, Insan. Tara na sa loob. Tamang-tama, nakapamingwit ako ng dalag sa ilog. Siya tayo mamayang gabi, may maipangpupulutan tayo." "Oo sige, gusto ko yan," sagot ko naman. Pagkapasok ko sa bahay nila ay hindi ako pinapansin ni Luisa. Nagsimula na siyang magluto sa kusina. Kinatanghalian ay kumain kami at ginataang langka ang ulam na sinahugan ng sardinas. Ako naman ay may baong kalamansi. Pinatakan ko noon ang ulam pati na ang kanin, tsaka ko pinagmasdang mabuti. Ang sabi kasi sa akin ng albularyo na kailangan ko yung gawin, lalo kapag nasa pamamahay daw ako ng isang aswang, para makaiwas sa pangyayanggaw o hawa ng pagkaaswang. Ang totoo ay hindi naman talaga bagay patakan ng kalamansi ang ginataan. Pero wala mas kailangan ko mag-ingat kaysa sa mag-inarte. Matapos ko yung mapatakan ay saglit ko pang pinagmasdan at inamoy-amoy. Wala namang nagbago at walang mabahong amoy. Kaya naman nagsimula na rin akong kumain. Pero kahit ganoon, halos 3 kutsara lang din ang kinain ko at 2 kutsara ng ulam. Nag-iingat kasi talaga ako. Kinagabihan ay nag-inuman nga kami ni Daryl. Nasa tabi niya si Luisa na panay ang himas sa kung saan-saan. Hindi man lang nahiya na nasa harapan lang nila ako. Pasado siguro noon 10:00 ay may ibinulong na si Luisa kay Daryl na kung ano. Tapos tila kinilig naman ang pinsan ko. Saka sinabing, "Oh, paano pinsan? Tulog na tayo. Sa'yo na yung huling tagay. Pakilagay na lang din ng mga plato at baso sa banggirahan ha. Si Luisa na ang bahala maghugas niyan bukas. Antok na raw siya Kaya kailangan ko nang asikasuhin." Nakangiting wika pa ni Daryl. Si Luisa naman
ay tila sawa kung makalingkis sa pinsan ko. Matapos kong magligpit ay naglakad na ako papunta sa kwarto na sinasabi nila na tutulugan ko. Katabi lang iyon ng kwarto nila at amakan lang ang gamit na dingding bilang divider. Nagtaka ako dahil akala ko ay magsasagupaan na sila pagkapasok. Kasi sa asal nila kanina ay parang gigil na Pero tahimik naman noong makapasok ako ng kwarto, kaya humiga na lang din ako. Pero imbis na mag-ulo sa may malapit sa bintana, binaliktad ko ang pagkakalagay ng unan. Doon ko iyon inilagay malapit sa pintuan, tapos pinatay ko na ang gasera. Sinadya kong tiisin ang antok dahil gusto kong mag-obserba kung may magaganap bang kakaiba. Ang sabi kasi ng albularyo na iyong ritual para sa mas mataas na gayuma ay isinasagawa habang nagsasanib. Kaya maaga pa lang noon ay naghanap na ako ng bahaging masisilipan. Iyong nakita ko nga na butas ay malapit sa pintuan. Iyon nga lang, kailangan kong isiksik ng todo ang ulo ko sa kanto para makasilip ng maayos. Hating gabi na noon nang marinig kong lumabas ng silid si Luisa. Ako naman noon ay gumagawa ng peking paghili para isipin niya na tulog na ako. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng tunog ng hinuhuling manok mula sa kulungan sa likuran. Dinala na iyon sa loob ng kwarto. Tapos nagsindi si Luisa ng maraming kandila. Nakita kong nag-alis siya ng lahat ng balot sa katawan, walang itinira. Ganon din ang ginawa niya kay Daryl. Tapos nagsimulang umusal ng orasyon. Ang sadyang ipinagtataka ko dahil tila bigla akong nabingi. Wala akong marinig na kahit ano mula sa kwarto nila. Kahit pa nakikita ko na abala siya roon, pumapagaspas pa nga ang manok noong gilitan niya ng leeg. Pero kahit ang tunog ng manok ay hindi ko naririnig. Pinatuluan niya ng dugo ang manok at isinahod sa mangkok. Saka siya umibabaw kay Daryl habang tulog ito. May mga simbolo siyang iginuhit sa noo, sa mukha at katawan ng pinsan ko. Habang nagsasagawa ng ritual si Luisa, ay biglang nagsigalaw ang mga buhok niya. Nagkaroon rin siya ng manipis na balahibo sa buong katawan na para na siyang sinasapian ng masamang nilalang. Bigla niyang sinagpang sa gilid ng leeg si Daryl. Wala akong magawa dahil para akong nanghina habang nakamasid. Akala ko talaga ay kinakatay niya na si pinsan pero hindi pala. Dahil ilang saglit pa ay biglang bumangon si Daryl pero parang wala sa sarili. Tulala lang ito. Pinaupo niya si pinsan habang ibinubuhos sa ulo at katawan ang dugo ng manok. Baliwala lang iyon kay pinsan. Saka naman dinidila-dilaan ni Luisa lahat ng bahid ng dugo sa katawan ng pinsan ko. Tapos nagsimula na silang magsanib kahit na parang robot si pinsan na wala sa sarili. Itinigil ko na ang pagsilip dahil ang ritual lang naman ang gusto kong makita. Tsaka hindi ako attracted kay Luisa. Para sa aking panlasa ay masasabi kong pangit siya. Ayoko na lang i-describe. Pagkatapos noon ay nakatulog na ako. Kinabukasan ay nagising ako na nasa lamesa na sila nag-aalmusal ng kape at tinapay. Sabi naman ni pinsan, "Oh, Ruel, napalalim ang tulog mo ah. Nalasing ka ba kagabi?" "Oo, hindi kasi ako sanay sa gin. Beer lang naman kasi ang iniinom ko. Kaya pagkahiga ko lang kagabi ay tulog na ako agad." Wika ko pa. "Oo, ako nga rin eh. Pagkahiga ko ay wala na akong maalala." Sagot naman ni Daryl. Habang nagkikwentuhan kami ni Daryl ay nagpaalam si Luisa na pupunta sa bayan para bumili ng bigas at matinong pang ulam. Kaya naiwan naman kami ni pinsan sa bahay. Sabi ko naman sa kanya, "Pinsan,
Ipasyal-pasyal mo naman ako dito sa paligid nyo. Uuwi na ako bukas eh. Hindi ko malang napupuntahan ang ilog na sinasabi mo. Sige ba? Pero bago yan, magpunta muna tayo sa bukid ni Luisa. Malapit lang yung dito. May inaabangan ako roon na saging na saba. Baka sakto na iyon ngayon. Kunin na natin. Masarap iyon na pang merienda. Oo, tama ka. Pinsan, siya nga pala. Kinukumusta ka ni Tia Mayla. Nag-aalala na siya sa'yo. Sabi niya naman, ha? Sino yun? Wala naman akong kakilalang Mayla. Ha? Paanong wala? Inanay mo yun. Mayla ba ang pangalan ng nanay ko? Oo. Ang tatay ko, buhay pa ba siya? Anong pangalan niya? Si Tio Berto. Oo, buhay pa siya. Bakit hindi ko maalala? Takang tanong niya. Sabi ko naman, baka pagod ka lang palagi, kaya nababawasan ang memory mo. Sige, tara na sa saging na kukunin natin. Wika ko pa at pumasok muna ako sa kwarto para kunin iyong pahabang lalagyanan ng tubig. Doon ko inilagay ang papel na may orasyon. Tapos bago kami umalis ay saka ko naman nilagyan ng tubig. Sigurado akong mauuhaw si Daryl at maghahanap ng tubig. Kaya iyon ang ibibigay ko sa kanya. Pagkaratingan namin sa bukid ay siya na ang kumuha ng saging. Tapos inilagay sa sako. Hinati niya yun sa dalawa para tag-isa kami ng papasanin kasi masyadong mabigat kung siya lang ang magpapasan. Tubig pinsan oh! Wika ko pa. Agad niya namang tinanggap ang lalagyanan at tinungga. Sabi ko naman, sige na, ubusin mo na yan. Papauwi na rin naman tayo. Hindi naman ako nauuhaw. Dahil sa mainit nga noon ang panahon, kaya uhaw na uhaw rin talaga siya. Tuloy-tuloy niya yung ininom hanggang sa maubos. Matapos niya yung mainom, ay bigla siyang natulala. Tapos napaupo na tila ba ng hina. Ako naman ay umasta lang na normal. Nang bigla niyang sabihin, Pinsan, anong ginagawa ko sa lugar na ito? Bakit ako sumama kay Luisa rito? Hindi ko nga siya gusto. Sabi ko naman, talaga ba? Baka naman ginayuma ka nang hindi mo alam, kaya ka napasama rito bigla. Hayop talaga ang babaeng iyon. Sinasabi ko na nga ba, may inilalagay siya sa pagkain binibigay niya sa akin. Kaya tuwing makakakain ako noon, ay gumagaan ang pakiramdam ko sa kanya. Tara na, umuwi na tayo nang makaalis na tayo sa lugar na ito. Sabi ko naman, bago tayo umuwi, isuot mo muna ito. Isa itong pangontra para hindi ka magamitan ng orasyon ni Luisa. Tsaka, huwag kang tatanggap ng pagkain o tubig mula sa kanya. Oo, hindi na ako tatanggap ng kahit ano mula sa kanya. Dala ang saging na saba ay dali-dali na kaming umuwi sa bahay ni Luisa. Naabutan naming naroon na si Luisa. Sabi ni Daryl, walang hiya ka? Ginayuma mo ako? Sino ka para diktahan ang puso ko? Galit na wika ni Daryl at pumasok sa kanilang silid. Agad namang kumuha ng basong may tubig si Luisa at sinabing, Sweetheart, pagod ka lang at nabilad sa araw, kaya mo naisip yan. Nagkakamali ka. Uminom ka muna ng tubig para mahimasmasan ka, tapos mag-usap tayo. Para ano? Para malusaw mo uli ng orasyon na nasa tubig ang utak at katinuan ko? Ultimo nanay at tatay ko, nakalimutan ko na ang pangalan o kung buhay pa ba sila. Kagagawan mo ang lahat ng ito, Luisa. Galit na wika ni Daryl at nagmamadaling naglakad papalabas ng bahay. Sabi naman ni Luisa sa akin, kasalanan mo ito, Ruel. Ikaw ang sumira sa lahat ng plano ko. Wika niya pa, pero hindi ko na siya pinansin at dali-dali na rin ako sumunod kay pinsan. Sa kabutihang palad ay naiuwi ko naman si pinsan sa amin. Tapos idiniretso ko siya sa bahay ng albularyo para muling ipagamot. Base sa aking kwento ay sinabi ng albularyo na isang ang mangkukulam na aswang ang babaeng si Luisa. Mag-iingat raw kami dahil hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Maghihiganti iyon
at susugod pa sa bahay namin. Kahit pa raw may mga pangontra na kami, ay kailangan pa rin maghanda at mag-ingat dahil hindi papansinin ng aswang ang pangontra, lalo kapag sobrang galit na nito at handa ng mamatay para lang makapaghiganti o para makuha ang gusto. Babala pa sa amin ang manggagamot. Pagka-uwi namin sa bahay ay tuwang-tuwa si Mama nang makita si Daryl. Si Daryl naman ay panay ang pagsusori kay Mama. Hindi niya daw talaga alam kung anong nangyari sa kanya at kung bakit bigla na lang siyang sumama doon kay Luisa. Ilang araw din natulala si Daryl habang nasa bahay. Madalas ko rin siyang naririnig na sumisigaw habang tulog. Binabangungot daw pala siya. Kaya makalipas ang 3 araw ay muli ko siyang sinamahan sa albularyo. Ang sabi naman nito na normal daw iyon. Kasi kahit pa nakontra niya na ang pinakaibabaw na bahagi ng gayuma, may bahagi pa rin ito na nasa kailaliman ng utak ni Daryl dahil sa ilang beses na ritual na isinagawa ni Luisa kasabay ng kanilang pagsasanib ng katawan. Malalim daw talaga iyon at kapag tulog si Daryl ay pwedeng pasukin ni Luisa ang isipan nito para muling kumbinsihin na bumalik sa kanya. Sabi ko naman, "Tatang, posible po ba yun? Kahit napakalayo naman ni Luisa kay Daryl?" "Hindi. Dapat kung kukonekta siya sa pinsan mo, ay nasa iisang lugar lang din sila pareho. Kaya ibig sabihin, naroon na uli sa lugar nyo ang babaeng iyon. Kaya mas doblehin nyo ang pag-iingat." Wika pa ng matandang albularyo. Matapos masagot lahat ng aming katanungan, ay agad na rin kaming umalis. Nasa tricycle kami noon at malapit na sa bahay nang sabihin ni Daryl, "Insan, si Luisa oh." Agad naman ako napalingon sa direksyong itinuro niya. Pero wala naman ako nakitang tao roon. Hindi ko tuloy alam kung namamalikmata lang ba siya o totoong nakikita niya nga si Luisa pero siya lang ang pinapakitaan nito. Pagkarating sa bahay ay agad ko rin iyong ipinaalam kay Mama hanggang sa sinabi ni Mama na mukhang kailangan na munang lumayo ni Daryl sa aming lugar para sa kanyang kaligtasan. At least kung doon na muna siya sa lugar nila sa Matnog ay hindi siya masusundan ni Luisa dahil hindi niya naman iyon alam. At ayon kay Daryl, hindi niya rin iyon naikwento kay Luisa. Kinagabihan noon, hindi kami pinatulog. Pasado 8:00 pa lang at nasa kusina pa kami ni Daryl, naghuhugas ng mga pinagkainan, ay panay na ang huni ng aswang sa paligid. Paikot-ikot at palipat-lipat. Sinigurado naman namin na nakatrangka lahat ng bintana at pintuan para wala talagang mapapasukan. Noong matutulog na sana ako ay may kumatok sa pintuan ng aking kwarto. Noong bumukas ay si Daryl iyon. "Insan, ayos lang ba? Kung dito na muna ako matulog sa kwarto mo? Natatakot ako mag-isa sa kwarto ko eh." Sabi ko naman, "Nako, doon din ako matutulog sa kwarto nila Mama. Kasi may baby siyang kasama. Baka masalisihan sila at mapasok. Mas delikado iyon. Kaya ganito na lang. Pumunta ka muna sa kusina. Kumuha ka ng itak at iyong isang garap ko nating asin. Doon tayo pareho matulog sa kwarto ni Mama. Malapad naman ang banig. Sa sahig na tayo matulog." Nagulat naman si Mama noong makitang dalawa kami ni Daryl na matutulog roon. Pero mas gusto niya raw iyon dahil marami siyang kasama sa loob. Agad ko namang nilagyan ng guhit ng asin ang bintana pati na ang labas ng pinto. Patuloy sa pagpaparamdam sa amin ang aswang sa labas na sa tingin namin ay si Luisa talaga iyon. Hating gabi siguro noon, nakaidlip na ako nang bigla akong magising dahil sa tunog ng kalmot sa bintana. Gaya ng sinabi ko, ancestral house ang tinitirhan namin at may second floor. Tapos ang kumakalmot ay nasa bintana. Ibig sabihin, nakakapit iyong nilalang roon kasi mataas na iyon masyado.
Ilang saglit pa ay nakita namin na tila may dila na umaakyat sa bintana. Makikita iyon dahil may ilaw naman sa labas, kaya may anino kaming nakikita. Nagsimula na ring umiyak ng marahas ang sanggol kong kapatid, kaya doon na ako tumayo sa may harapan ng bintana habang hawak ang itak. Nilakasan ko na ang loob ko at nagsalita. Alam kong ikaw yan, Luisa! Tigilan mo na ang pinsan ko! Ayaw niya sa'yo! Hindi ba obvious? Kaya huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo. Makakahanap ka rin ng lalaking gugustuhin ka kahit ano ka pa. Pero sinisiguro ko sa'yong hindi si Daryl iyon. Dahil simula pa lang ay sinabi niya nang ayaw niya sa'yo. Umalis ka na at huwag ka nang babalik rito. Dahil kung hindi, hahanapin ka namin bukas. O di kaya kami ang pupunta sa bahay mo. Susunugin namin iyon. Kung sa tingin mo ay nagbibiro ako, sige, manatili ka hanggang bago mag-umaga nang mapatunayan ko sa iyo na hindi ako nagbibiro. Matapang na pagbabanta ko pa. Noong lingunin ko naman si Daryl sa higaan, akala ko ay nagising na siya sa mga sigaw ko, pero hindi pa rin pala. Binabangungot na naman siya at pawis na pawis. Makalipas ang isang oras ay tumahimik na rin naman ang kapaligiran. Nahinto na ang paghuli ng aswang sa labas. Maging ang kapatid kong sanggol ay nahinto na rin sa pag-iyak. Noong lapitan ko si Daryl ay maayos na ang tulog niya. Hindi na siya umuungol kagaya kanina na parang nahihirapang huminga. Nagpuyat ako noon buong magdamag para bantayan ang kapatid ko at si Mama. Pati si Daryl na rin. Paano na lang kasi kung pasukin ni Luisa ang isipan ni Daryl at makumbinsing lumabas ng bahay kasi tulog, eh di walang makakapagpigil sa kanya. Kinabukasan, pasado 8:00, kahit wala pa akong tulog, ay inihatid ko talaga si Daryl hanggang sa terminal. Hindi ako umalis roon hanggat hindi ko nakikitang nakakalayo na ang bus na sinasakyan niya. Namili na rin muna ako ng insenso at kamangyan. Dahil ang sabi ng albularyo ay kailangan kong magpausok gabi-gabi para hindi masyadong maamoy ng aswang ang sanggol sa bahay namin. Lalo at siguradong magagalit si Luisa kapag nalamang nakaalis na si Daryl. Baka kami naman ang puntiryahin, lalo at may sanggol kami sa bahay. Magmula noon, umaga at hapon ay nagpapausok ako sa harap at likuran ng bahay namin na nilalagyan ko ng insenso at kamangyan. Mas naging responsable na rin ako sa bahay dahil wala namang ibang puprotekta sa nanay at kapatid ko kundi ako lang. Kaya hindi rin ako nagbabarkada. Hanggang dito na lang ang kwento kong ito, Sir Carl. Sana ay kapulutan ito ng aral, lalo na ng mga binata at dalaga, na kapag may taong bigla na lang nagbigay sa inyo ng pagkain o mga regalo, ay huwag niyong isipin na pogi o maganda na kayo agad. Maaaring may masamang pakay iyan o pinapainan lang kayo ng pagkain. Iyon pala ginagayuman na kayo o hinahawaan ng pagkaaswang. Iyon lang po. Maraming salamat po, Sir Carl, sa pagtanggap nitong aking kwento. Lubos na gumagalang, Ruel ng Sorsogon, Bicol. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.